Sige po, yung story ko medyo mahaba pero talaga ayun talaga yung parang ikaw din Mami and na parang accidental lang din ako na business owner. Hindi ko naman to pinlano. Yes, yung system kasi parang iniisip nila, kailangan ko ng um, complicated na process or kailangan ko ng IT department para magka-system ako. So parang algorithm or ganun. Parang akala nila technical. Diba? May internet na. Mag-aral kayo please. Mag-aral Oo. kayo. Huwag po kayong mag-scroll na mag-scroll. Kaya niyong aralin kahit ano. Hello, 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 beautiful business-minded people. Ito ba ang dialogue natin? Sobrang busy ko, kulang na lang matulog ako sa office. Bakit parang paulit-ulit lang ang ginagawa ko pero hindi umuusad ang business ko? Dapat daw may sistema pero paano ko umpisahan? Now, how many times have we said these words to ourselves? Tiningnan mo ba yung mga organized na business owners at inisip mo ba na imposible para sa iyo ang maging ganon ka-organized? Alam mo anak, tanong ko din yan. Kaya I invited our guest today para maturuan tayo so that we can learn from her, no? Kasi pareho tayo. We want to work less but achieve more in our businesses, right? Kaya yan ang pag-uusapan natin today. So welcome sa ating Facebook Live, anak. That is recorded din dito sa Zoom. No? And today is again another Tuesday and we have a new episode of our Meet My Friends series. I am so excited that you are here today. And if you are on Facebook, please feel free to share this live interview with your friends, ha? So, share naman natin sa ating mga kaibigan etong show na to para we can build a community of business-minded Pinoys like you. Ako po ay si Mami Negosyo kasi first time nila akong nakita. But like my coaching clients like you, like my students and mentees, you can call me Mami N for short. Na kaming mag-asawa, we are now retired business owners of many businesses. And among them, we were franchisees of Chowking for 18 long years. Naging licensee din kami ng STI College dito sa Zamboanga City for 28 years. And owners din kami ng computer repair shops dati, pension houses, at hanggang ngayon, mga jewelry stores all over Mindanao. No? Meron kami dyan sa Davao de Oro, promise. And now, dahil retired na kami, naipasa na po namin ang mga businesses namin sa aming mga anak. And nag-focus na po kami, no? Lalo na ako, nag-focus ako sa pagiging author, online business mentor, coach, speaker, course, and content creator. Yan. At this point, no, si Richard Magallanes sent us 10 stars. Thank you very much, Richard. Maraming salamat po. Dahil ang mission ko, Richard, no, and for everyone's information, my mission is to help and guide Filipino business owners to grow their businesses more easily and faster para hindi nyo napagdaanan yung mga pinaghirapan ko, no? Kaya meron tayong mga free videos na at ang mga programs na tulad nito. Dahil what makes me really happy is sharing with you all the lessons I've learned in my 40 plus years as a businesswoman. Accidental businesswoman po if you know my story. No? So, para hindi nyo na ito pagdaanan lahat ng kahirapan na pinagdaanan ko para mas madali kayong maging successful. All right? So if you like to be among the first to access etong mga lessons na to, I'd like to invite you to subscribe to our free newsletter and starter kit. So allow us to continue to learn from each other dahil ako'y natututo rin sa inyo like today. Okay. So sign up lang no sa maminegosyo.com. Okay? Marami pong free resources doon, maraming mga freebies. Go to maminegosyo.com. Yan, ang dami pa ring one, ano? All right, nandyan. Okay, so now, today we will be talking about something na many business owners, including me, we struggle with this, no? Ang question parati na nasa isip natin is, paano natin i-organize yung ating negosyo para we can work smarter and not harder? Pagod na tayo eh. 'Di ba? Ako, for many years, I've been looking for someone to teach me how to systematize my processes. Kaya blessing ito when I met a couple na sila Marisa at Otep Mendoza last November. Last year pa to.
No, and I'm very happy that they will be our guests sometime next month. So anyway, we will hear from them as well. So etong si Marisa at si Otep, na-meet namin habang naghihintay, na-meet ko habang naghihintay kami na dumating si RDR sa office niya for our interview. So if you have not seen our interviews, you can search for RDR and you can search for Mami Negosyo and you will find the videos of our interview. So anyway, malaki ang utang na loob ko kay Otep who connected me with our guest for today. At ang bait nitong guest natin na walang pagdadamot na nag-share tungkol sa paggamit ng isang tool na makakatulong sa ating lahat sa pag-organize ng ating business. So, daldal ko na, no? So, without further ado, allow me to welcome my amazing friend, business consultant. Mahaba yung kanyang introduction. Ang sasabihin ko na lang is business consultant siya at agency owner siya. Si Miss Eloisa Cerate. Let's welcome her to our show. Yan, Miss Eloisa, no? Thank you so much for joining us today. Hello po, magandang hapon. Thank you for inviting me, Mami, and it's been a long time. Yes, oo nga, no? So, I will be asking you, Miss Eloisa, a lot of questions, no? Tapos, kukuha rin tayo ng mga questions from our viewers sa Zoom and sa Facebook. Now, isang oras lang yung show natin, pero kung minsan dahil sa dami ng questions from our audience, we tend to go over time. So, until what time ba tayo pwedeng mag-answer ng mga questions? Naku, yung schedule na to, Mami, and talagang napakaswerte kasi nagkataon, nandito ako sa Sydney. Hindi ko nga akalain. So, ang Wow! time ngayon sa Sydney is 5 o'clock. So, natapos na yung office hours. So, ako naman is free na ako actually. So, I'm very open to answering questions from the audience. So, kung may tanong kayo, palagay na lang sa comments and then we'll answer that later. So, lahat ng pwede kong i-share ko sa inyo. No holds barred. So, lahat i-share kung merong mga questions. So, mag-start na kayong maglista. Maglista ng Yes. questions. Lista nyo na yung mga questions. So habang nag-uusap kami, habang nagtatanong ako, pag merong questions, pakitype sa chat box at babalikan natin lahat yan. No? Ang bait-bait ni Miss Eloisa. Ganyan siya talaga. No? Napaka-generous niya. Kaya, imagine, no? Ang dami kong mga naging guest, pero she's one of the very few who would tell me na kahit na hanggang hating gabi, tatanan sa akin. Naka-leave po kasi ako talagang hindi ako nag-accept ng client calls. Usually hanggang alauna ng madaling araw nagko-calls ako kasi ang mga client sa US. So ngayon talaga wala akong client calls. So pwede naman, pwede naman. Good. Thank you so much, no? So, okay, umpisa na natin ang mga questions, ha? Kwentuhan mo naman kami tungkol sa iyong inspiring journey. Paano kang nag-umpisa dito sa pagtulong sa mga tulad naming mga negosyante to improve yung mga systems namin, no? At sabi mo nga, nandiyan ka sa Sydney, tapos marami ka pang clients abroad, no? I heard na more than 25 countries na natutulungan mo. No? So paano kang nag-umpisa at ano yung nakita mong mga biggest mistake na kaming mga business owners na ginagawa namin na nagpapahirap sa amin sa pag-organize ng aming operations? Sige po, yung story ko medyo mahaba pero talaga ayun talaga yung parang ikaw din Mami and na parang accidental lang din ako na business owner. Hindi ko naman to pinlano. Tapos in terms of mistakes, medyo madami din pero siguro iyaan ko na lang yung pinaka-common na encounter ko. I started actually as a virtual assistant way back 2013 Wow. kasi I started a family. So nabore ako sa bahay, feeling ko wala akong ginagawa kasi bata pa yung baby ko. So, ayoko nang walang ginagawa. Wala po akong, I have nothing against like domesticated, mga mothers, saka, housemaker. Pero feeling ko parang nasasayang yung talino ko or something pag nasa bahay lang ako. So, talagang gusto kong may ginagawa. So, nag-start ako as a virtual assistant. My first job online was an online English teacher. Yon, doon ako nag-start. So nag-VA ako hanggang sa makakuha ko ng VA, a client in Australia din yung first client ko. And then ang last na job ko actually, so that lasted for 8 years. 8 years na virtual assistant. My last job was an operations manager for an e-commerce company based in Switzerland. Tapos my boss said one day na, oh, we have to transfer to this new system, being the operations manager.
So responsibility ko na aralin yung system, i-transfer lahat ng data namin, i-train ko yung team. And that's where my journey started. I became a ClickUp consultant. So ClickUp yung software na pinili ng boss ko. I had to learn it. And then he said, oh, may Facebook group, mag-join ka dyan para pag may tanong ka, mag-ask ka ng question dun sa Facebook group. Alam naman natin yung mga members sa mga group, maraming tanong, maraming questions. Lalo na pag mga Westerners, iba mahilig sila mag-ask ng questions. So when I joined the Facebook group, I ended up answering comments instead kasi parang 1 year ko na ginagamit si ClickUp, medyo marunong na ako. So may mga nagtatanong sa akin, ay basic lang naman, sige nga So sinagot ko yung mga tanong nila. And then somebody said, oh, I can pay you 1 hour of your time to help me with this, which I thought, ay kaya ko naman siya. So sige, go. So that's when an opportunity clicked for me. Kasi as a virtual assistant, pag freelancer ka, may account ka sa Upwork, meron pa meron sa Upwork, sa onlinejobs.ph, lahat ng platforms meron ka. Ang wala ako noon, wala akong Fiverr. Fiverr was relatively new to me. So sabi ko, okay nga, mag-start ako ng Fiverr account. Tapos yun yung shinare ko dun sa community. Sabi ko, okay. Tapos ang hourly rate ko na, no, hindi ako madamot sa money. Minsan, yan, di ba, tinatago. Ang hourly rate ko before, $10 as an operations manager. So kung full-time yun, $1,600. So hindi na masama, di ba? Hindi na masama for a full-time job. So, ang nilagay ko dun sa Fiverr ko, using the psychology of pricing, nilagay kong 20. Sabi ko, oh sige, para pag may nag-book sa akin, at least it's worth my time, di ba? It's twice my hourly rate. Tapos, saka parang feeling ko naman wala nang mag-book ng 20 kasi nga Fiverr yun eh. It starts at 5. So, pumupunta yung mga tao doon para they can get cheap labor for $5. So, sabi ko, sige nga, suntok lang sa lagay ko 20. Ang nangyari po, I got fully booked. I got so booked. Ang ginagawa ko, kinakram ko yung 40 hours in a week sa weekend para lang ma-fulfill ko yung full-time job. Eh, syempre, mas nag enjoy ako dito kasi mas malaki yung bayad, $20. Tapos, it's a different puzzle every time. Parang laging, something new. Hindi siya monotonous. Hindi katulad pag full-time job, di ba? Alam mo na yung ginagawa mo, paulit-ulit na, medyo routine na, boring na. So, it was exciting for me. So, that was the pandemic when it started. And I was contemplating to quit my job. Na I felt so guilty kasi may mga tao na I have a full-time job tapos yung iba nga nawawalan ng trabaho. Parang sobrang ko naman. Ang sobrang privilege ko naman. Sobrang nakaka-guilty. Pero so what I did is I took the leap of faith. Talagang nag-quit ako ng trabaho and then I went full-time with the Fiverr gig. And I got so booked. Tapos sa Fiverr kasi may mga 5-star reviews. So I got 5-star reviews. Tapos nakita ko dun sa website ni ClickUp. So si ClickUp po ay isang software, it's a startup, it's a unicorn. It's based in San Diego, California. So dun sa website niya, meron siyang vetted ClickUp consultant program. Pwede ka mag-apply. So nag-apply ako dun sa program kasi I wanted to be the first Filipino. I wanted to be the first Asian. Wala from Asia, not even from the Philippines. All of the consultants are UK, US, ganyan. So dahil nakita nila na meron akong 5-star reviews, I got in. I became the first Asian dun sa website. Pero actually, it turned out, hindi pala ako yung first. Meron palang ibang Pinoy, kaya lang, ang nakalagay kasi sa profile nila is from the US. So, yun yung para marketing strategy nila. Eh for me, I'm proud. Proud po ako na Pinoy ako. Talagang ibabandera ko ang Pilipinas. Sabi ko, ay gusto ko ilagay sa mapa yung Pilipinas dun sa vetted ClickUp consultants, which became actually, it turned out, it became a strength. I was lucky because nilagay ko na from the Philippines because way back 2020, kailan to? 2023, si ClickUp mismo, they were looking for an agency based in the Philippines na marunong na sa ClickUp. And because I added there na hindi ako, kasi kung tutuusin, kung ilalagay mo na from the US ka, mas malaki market mo, di ba? Mas marami kang makukuhang leads and prospect. But I was proud na Filipino ako. So dahil proud ako na Pinoy ako, nahanap ako ni ClickUp, they contracted us to build the product. So for me, sabi ko, kahit libre to, kukunin ko to just for the clout, just for the bragging rights. So imagine, parang na-recognize ka nung mothership. Para kang programmer na hinire ka ni WordPress para i-develop si WordPress. Parang ganun yung idea. 'Di ba? It's like the full circle moment. So hinire kami ni ClickUp to create
templates for them. So it's still up to date, the biggest contract that we've had. Wala pang nakakatapat. So, sobrang nakakatawa kasi. Kahit nga libre, sabi ko kukunin ko yun. Pero it turns out, binayaran kami. And sabi ko nga, pag may nakikita niyo yung mga templates sa ClickUp Center, Template Center, gawang Pinoy po yan. So, proud talaga ako. Minsan nga may mga picture pa namin dun sa mga assignee fields eh. So, yun yung journey ko. And now, nag-evolve na kami from just ClickUp Consulting. We also do ClickUp Virtual Assistance services, process documentation, automation kasi may automation din si ClickUp, and then fractional project management. So talaga nag-evolve lang from ClickUp alone to the point where we were being sent to other countries. Just like now, this is an all expense paid trip by the client para lang gawin yung ClickUp nila. So I'm really thankful sa ClickUp. Sobrang swerte namin talaga dito sa tool na to. So kaya talagang sinishare ko kasi talagang it literally changed my life and the lives of my team members. So that's my journey. To cut short, yan, marami pang pinagdaanan yan. And then, yung another question is, ano daw yung most common na mistake ng business owners? So sa mga clients ko na lang, a good example would be they would come to me, sabi nila, "Oy, gusto ko kasi ayusin yung system ko, gusto ko pagdating ng New Year, maayos na yung systems namin na parang magic na nawala na lahat ng problema nila." So, ang una naming hinihingi sa client namin is, yes, kaya po namin i-set up yan. Pero para maintindihan na ma-set up namin yung system, we need to immerse ourselves with your processes. Ang unang tanong, meron po ba kayong SOP na nakasulat? So standard operating procedures. Meron ba kayong process na nakasulat na documented? Pag wala yun, medyo yun yung mahirap. So start with the process. Before kayo kumuha ng system na feeling nyo magsosolve lahat ng problema nyo sa operations nyo, it's not gonna work kung wala kayong process, kung hindi well-defined yung process nyo. So, yun yung most common mistake. Ang laman ng first question, sorry, masyadong mahaba. Oo, napaka-inspiring, no? So, uh, usually tinatago talaga natin yung ating pagiging Pinoy. Mm-mm. Actually, kahapon meron nga kaming group na nagtatanong na gusto daw nilang makakuha ng clients na foreigners Mm-mm. and they want to create videos. So, should they show their faces? Mm. Kasi iba, nanggagaya nila yung accent na na parang Amerikano. Pero Yes. ipapakita ba daw nila yung kanilang mga mukha? And your story is really so inspiring na talagang Pinoy talaga yung hinahanap ng iba. Kaya Yes. Oo. somehow nandyan na siguro yung natatak na sa kanila na mas madali tayong katrabaho, mas magaling tayo kaysa doon sa mga ibang mga dayuhan. Di ko na ibabanggit kung anong country. So anyway, ito, binanggit mo na ang system ay medyo mahirap kung wala munang processes na listed down. So can you walk us through what a system actually means? Anong difference niyang dalawang yan? Kasi marami sa mga viewers natin, kala nila, no, napaka-complicated naman yan. So, paki-explain naman since mahilig kang magturo. Yung Pakituruan naman kami. Yes, yung system kasi parang iniisip nila, kailangan ko ng complicated na process or kailangan ko ng IT department para magka-system ako. So parang algorithm or ganun, parang akala nila technical. Pero to make it very, very simple is, kumbaga sabi nila, yung system kasi parang step by the step para success. Ganun, di ba? So ano lang siya talaga, parang replicable, consistent way of doing things para you get consistent result. So, kahit simpleng checklist lang yan, kunwari, mag-onboard ka ng bagong guest sa podcast mo, mag-onboard ka ng bagong client sa business mo, may checklist ka na. That's already a system. So, repeatable siya para hindi ka maguguluhan and you can make sure na you're always on track, hindi ka nag-iisip ano ba yung next step. So, para lang siyang nagluluto. It's like following a recipe, 'di ba? Hindi ka naliligaw kasi meron kang guide. So, it's your guide to doing your operations or the daily task for your business. So, that's gonna be your guide. Yun lang yung pinakasimple po. Huwag nating i-complicate. Wow. Step by step, repeatable guide. Yun lang. No? Yes. So that's so helpful for all of us to understand. Yan. Mm-mm. So, kaya pag kailangan na magkaroon tayo ng sistema, kailangan nating isulat, ilista, step by step.
kung Yes ano po. ginagawa natin again and again. Okay. Thank you for that. And now, you talked about starting as a virtual assistant kasi marami din sa atin na mga freelancers na nanonood, no? So, you started as a virtual assistant, tapos nag-build ka ng sarili mong systems company. So, ano Mhm. yung first system na ginawa mo para yung talagang nag-change ng lahat ng mga bagay-bagay sa iyong company? Kasi dati ikaw muna mag-isa tapos naging business. Ano yung dapat na unang-unang aayusin? Ang una kong binild kasi na process nung operations manager pa ako that really changed everything for me is since e-commerce kami, ang e-commerce kasi marami kang products so nagro-run ka ng ads. So noon, nung operations manager ako, ang dami kong kailangang i-coordinate. Kakausapin ko yung writer, oh, eto na yung product. Oy, picturean mo tong product. Sabihin ko sa photographer. Sabihin ko naman sa designer, oh, mag-create ka ng visuals, edit mo tong pictures. Mag-edit ka ng video. Eto, magawa ka ng ads. So, ang daming coordination. So, nung yang pinakilala sa akin nung boss ko yung ClickUp, I was able to automate the ads production process in one sitting. Na hindi ko na sila kailangang sabihan the moment na mag-change yung status ng, let's say, writing to design to video editing to ads creation, automatic na na-assign yung mga team members. So that really changed everything for me and it opened the idea na, pwede ko rin tong gawin sa mga ibang business owners. Kasi ang laking tulong sa akin. Kumbaga, tinitingnan ko na lang na mag-change ng status yung mga members ko. Hindi ko na sila tatawag, oy, nasan ka na? I-mark nila na complete yung status, makakahinga na ako kasi, okay, natapos niya na yung part niya. So yun, that's the first system that I created. And So, then in terms of, yeah, let me interrupt you, no? Ads production process, ilang tao ang involved doon? Ilan yung dati mong kinakausap at tapos ngayon hindi mo na hindi kinakausap? ko na kinakausap, Ilan tinitingnan ko na sila? lang yung report. So meron kang writer, may photographer ka, may graphics designer ka, may ads person ka, may video editor na nag edit ng ads, may media buyer ka na nagsiset up ng ads. Yun, yung media buyer. Saka syempre yung boss ko. Di ba? So, ang dami, 7. And Pito, fully grabe. automated na yun. So, Hirap kayang kausapin ng 7 tao na iba-ibang ugali, iba-iba ang language, iba-iba iba-iba ang yung time zone. personality, ay iba-iba pa ang time Yes, zone. iba yung communication style. Iba-iba. Oo. Yes. Yeah, you were saying something else. Sorry, I interrupted you. Yes. Intriga lang ako sa next logical step na sabi mo, nakita mo na pwede palang gamitin sa ibang mga proseso, sa ibang mga aspeto ng negosyo. Kasi kahit anong process siya, kasi gano'n naman yung idea, di ba? Minsan, para siyang relay na ipapasa mo yung baton sa next na person. So I thought, I can replicate this kahit anong process, basta step by step siya na parang ipapasa from one department to another, from one team member to another. Pwede ko siyang gawin. So dun ko naisip na, okay, hindi lang to sa ads production process. Pwede rin siya sa HR process, sa hiring process, sa sales invoicing, di ba? Pwede siyang i-replicate. Same logic, same mechanism, same platform. Pwede ko siyang i-customize kahit anong process. So, doon talaga nagsimula. In terms of when I started as a business owner, ano ba yung unang system na ginawa ko? Well, andun na kasi si ClickUp eh. So, meron na akong task list ng mga dapat kong gawin. Nakasulat na yan. Para hindi ko naisipin kung ano yung next step kasi nakalagay na lahat ng mga dapat kong gawin for this week, for next week, ganon. Another system that I created after yung task management, kahit simpleng to-do list lang, meron kang listahan ng to-do list mo. Tapos nakaplano yan. Another system that I prioritize would be yung hiring. Yung pag-hire ng next person. Kasi ito, minsan, lalo na pag nagtitipid, nagsisimula ka sa business, di ba? Parang, siguro saka na ako mag-hire. After a year, pag medyo established na ganun, mali. So, for me, what worked for me, it might not work for everybody. I hired my first person 1 month pa lang. Kaya hindi pa ako kumikita ng milyon. I hired my first person. Kasi that person grew with me. We defined the process together. It's not like, i-define ko yung process, ako yung magdi-dictate. Sabihin ko sa'yo, eto yung process, gamitin mo yan. Hindi. So we built the process together. We learned together. So he kind of owns the process as well.
So pag kasi andun yung accountability na parang, ay, process ko din to. So iingatan nila yung process kasi kasama mo sila mag-build eh. Imbes na binild mo lang yung process tapos sasabihin mo, sundin nyo tong process na to. It's not gonna work. So I was able to clone myself faster kasi kasabay ko silang nag-grow. Kasi yung trabaho ko po, I think ito yung mahirap na i-delegate na type of business kasi lead consultant ako. It's not like yan, laundry business, for example, di ba? Na Oo. mahirap, madali lang i-delegate basta meron kang SOP, may system. Pero as a lead consultant, ako yung face, ako yung brain, ako yung umarap sa kliyente. Mahirap. Pero I was still able to replicate myself kasi I started early. Start early. Huwag niyo pong intayin na hindi na kayo makahinga, tas saka pa lang kayo hingi ng tulong. So start early at huwag kayo manghinayang sa rate. My VA started at $5 an hour. Kahit Wow. ako yung client nila. Kasi ang point ko sa sarili ko is, I want to be the dream client. Gusto ko ng mga ganong client and I want to be that client as well to my VAs. So kahit uh, entry level sila, they start at $5. And when I started my first person, they started at $5. Increased up to 15 actually. So, hindi ako nanginayang kasi why? I charge 20. I would pay him the assistant at 5. Meron pa rin akong profit na 15. So, Pwede pa. itanongin mo lang sarili mo na, wait lang, magkano ba kasi yung ano mo, hourly rate mo, ang tingin mo sa sarili mo? Bakit mo ginagawa yung data entry? Yun lang ba yung rate mo? Pwede mo naman like isa pang dinelegate ko pag lalaba, hindi po kasi ako mahilig maglaba eh. So imbes na maglalaba ako after ng ano, magtrabaho na lang ako, kikita pa ako ng $20. So that's 1,000 pesos nung time na yun. Magkano Yes. ang bayad ko sa labandera? 500 a Oo. week, 'di ba? So kung titingnan mo yung in terms of value and yung time mo, tubo ka, 'di ba? So make use of your time wisely and look at it in terms of your hourly rate. And kaya mo, actually, kaya kong magbayad ng $15 an hour, kahit na sabing 20 ako. Maliit lang yung margin, pero it saves me time because time is not something that I can multiply. Di ba? The only way to do that is to offload all the things na pwede kong i-delegate and the things that I don't enjoy. If it's something that I enjoy, automation, for example, kahit kaya ko i-delegate, I still do it because I enjoy it. So that's siguro yung framework ko when it comes to delegation. Yan. And scaling. Yan ang Yes. galing. Napaka-inspiring yan. So I hope the people who are watching, yung mga nandito, mga anak ko, sana napipick up niyo yung mga lessons. Ako naglilista, take a lot of notes. So, clone self, sabi ni Yes. Eloisa. I-clone sarili natin as early as possible. Kasi nga, ako rin ganun eh, guilty ako, hindi ako nagko-clone kaagad. Mm. Kasi sometimes we are not sure about what we're doing kasi nagta-trial and error Yes. pa rin tayo, di ba? But then, start early as possible. And then, value natin yung ating time. No, yung mga hindi natin enjoy, tulad ako, yung paglalaba, pagluluto, housework, hindi talaga enjoy yan. Kaya delegate, Ay, delegate. yes. Mm-mm. Yan. No, so ikaw very clear sa iyo dahil sanay ka na sa click up, no. So alam mo Mm. na kung ano yung pwedeng i-click up kaagad. But for Yes. all business owner na tulad ni Lorenzana Ramos, sabi niya interested siya pero newbie daw siya. Mhm. Pero feeling overwhelmed, hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Ano yung dapat unahin nila? Anong Kung na system? Yes, kasi kung na-overwhelm ka, na hindi mo alam kung paano mag-start. Usually kasi yan nag-stem from ang daming dapat gawin. Kaya ka na-overwhelm. So, para ka daw nakatingin sa isang mataas na hagdan. Tapos nalulula ka kasi ang taas ng hagdan. Huwag mo daw tingnan yung taas. Kasi mahirap daw yun. Ang tingnan mo lang yung first step. So, in terms of learning ClickUp, what you can do in your own na hindi nakaka-overwhelm is these platforms, may mga tutorial videos yan that you can learn on your own. Imbes na doom scrolling sa TikTok or Facebook, ang education is free, wala na po tayong excuse.
So, huwag niyo sabihin, ay, hindi kasi ako marunong yan eh. Pero ang daming oras makipagchismisan sa kapitbahay or mag-scroll sa TikTok. Di ba? Spend your time wisely. You can learn pretty much anything. Kahit nga MBA, pwede mo nang gawin, di ba? Kaya YouTube. Kaya panonood ng webinar ni Mami Negosyo para ka na nag-MBA. So wala na talagang rason na sabihin mo na hindi ko alam, 'di ba? Basta masipag. Meron po yung mga tutorial videos that you can learn. I also offer training, free training sa community namin. Meron ding paid training. Nung nag-start ako, hindi naman ako magaling agad. Ang ginawa ko nun, lahat ng consultants na nakita ko dun sa website ni ClickUp, nilapitan ko sa LinkedIn, nag-message ako. Sabi ko, kahit po free labor, magte-train ako with you. I just want to learn. Pero that time, marunong na ako. And somebody admitted me, accepted me actually. So be willing to be humble and be courageous din. Hindi lang puro paawa. Paawa. Samahan mo din ng hard work, 'di ba? Hard work din, tsaka courage. Kasi hindi lahat parang may lalapit sa na magkakawang gawa. So samahan mo din ng diskarte at ng hard work. So lumapit ako, may nag-accept sa akin, sabi niya sige mag-shadow ka. Nung nag-shadow ako, alam mo minsan kasi na lang tayo kulang lang tayo sa lakas ng loob, ng confidence. Kahit na alam natin na tayo yung nagda-down sa sarili natin na, ay baka hindi ko kaya, para mahirap yan. Nung nag-shadow ako dun sa consultant na yun na nag-accept sa akin, doon ka na-realize na, ganito pala yung ginagawa, ginagawa ko na to eh. Kaya ko na to eh. So doon lang parang na-boost na yung yung confidence ko na kaya ko talaga tong gawin. So minsan lang talaga kailangan lang ng boost ng confidence kasi doon mo sabi na okay, gagawin ko to kasi kaya ko to. Yun lang. So confidence din minsan is the key. Sorry. So, maraming mga places na pwedeng mag-aral. Pero Yes. may nagtatanong dito na sabi mo nagbibigay ka ng free training. Ano daw specific site? Meron ba tayong specific site? Paki-post naman dito sa ating chat, no? So, kung saan kami pwedeng pumunta para matuto ng ClickUp. Yes po. So far, no, kaya ko in-invite din si Miss Eloisa kasi ang dami ko na ring ni-research at ang talagang ang mga comment ng mga gumagamit ng mga apps ay ClickUp is the best. Kinumpare nila side by side with the others. No, mahirap lang pag-umpisa kung galing ka sa mas simple na app pero Mm-mm. eventually pag ginamit mo na, mas marami kang magagawa dyan. So, Yes po. okay. So, sandali lang, okay, lakas ng loob, diskarte, and hard work. Yun yung aking mga notes. Sana kayo may content. No, si Miss Rona may nagtatanong daw sa DM kung tumatanggap ako ng coaching clients. Yes po, just get in touch with us. No, message nyo lang kami sa Facebook. And always, ang dami po ngayong poster. Ewan ko kung na-experience mo yan, Miss Eloisa, kung ano-anong ginagawa ng mga tao para to pose as me yung iba kung hindi pangalan ko, pangalan ng iba pero mukha ko ang nilalagay. So ang Mm-mm. hanahanapin ninyo is yung may Facebook follower na more than 800,000. Ako po yon. Yung mga iba, hindi na ako yon. Yan. Medyo mayabang Miss Eloisa. Yun lang talaga kasi yung telltale signs na talagang ako yon. But anyway, okay. So, para sa akin, ikaw talaga yung pinaka ClickUp expert. No? Pero bago tayo mag-usap tungkol sa tools na tulad ng ClickUp, which is one of the best tools, by the way, as I mentioned, no? Kami mga business owners, bago kami mag-isip na tools ba ang kailangan namin? Ano ba talaga ang dapat na maklaro namin sa sarili namin? What should we figure out before we choose any software? Okay, actually madami, pero yun nga, just like what I mentioned before, kailangan may process muna kasi wala tayong gagawing system kung hindi naman na-define kung ano yung proseso mo sa business mo. Pangalawa, kung magsisystematize ka, tapos ikaw lang naman ang doon sa business, wala ka namang team na mag-execute ng process na yun, medyo mahirap. So make sure that you have the right people then in your business. Or baka gumawa ka ng system pero hindi naman pala gagamitin ng mga team members mo.
Diba? It's not gonna work. So, dapat yung team mo is also aligned with your goals. They understand the process and they will adopt the system, kung anumang system or software. Now, in terms of choosing the software, ito para sa mga business owners. And I think dito kasi talaga naging advantage ni ClickUp. When you're, especially in today's modern time and AI era, when you're choosing a software, make sure po na yung software mo ay may integration options. Ibig sabihin, pwede mo siyang gamitan ng AI, pwede mo siyang lagyan ng automation, pwede mo siyang i-integrate with other software. Kasi pag ang software na pinili mo ay very rigid, you'll get stuck. Mapapag-iwan ka ng mga other systems na kayang mag-incorporate ng AI, for example. Tapos, ang mahirap pa nun, ang hirap pong mag-transfer from one software to another. 'Di ba? Yes. Kasi andun yung data. Imagine, ginamit mo siya ng 20 years. Yung 20 years worth of data ng business mo nandun. Tapos, marirealize mo, ay, hindi pala pwede mag-export ng data. Patay. 'Di ba? So, ang laking problema, ano yun? Imamano-mano mo ba yun? 20 years worth of data. Na, So that's very important. Data is everything when it comes to business, 'di ba? Kasi ginagamit natin 'yan in making informed decisions. So, 'yun yung isa sa mga titingnan nyo. Maganda ba ang data infrastructure ng software mo? Kaya niya ba mag-integrate sa ibang mga systems para kung sakali man na mag-transfer ka sa something comes along na better, madali. Madaling mag-export, madaling mag-migrate, madaling mag-transfer. So that's one of the things. And doon kasi pumasok si ClickUp na. Actually, hindi po ako developer. Pero for business owners, I think I'm speaking to the business owners na si ClickUp kasi meron siyang API endpoints. So kami po, kiklik lang ng kami ng button, magsisend na yan ng kontrata. Kiklik lang kami ng status, magsisend na yan ng invoice. Hindi na kami magla-login dun sa ibang software. Ganun siya ka-powerful. Mag-click lang kami na, oh, yung client na to, onboard na yan. Click namin onboard. Mag-create na yan ng Google Drive folder. Ganun siya, kaya niya mag-integrate with other software. So, yun naman yung proud ako kay ClickUp talaga. So, nagagawa niya yun. Ayun po. yan. Sana So, nasagot ko naman. Malinaw. oo, thank you. What I'm getting from you is, tulad namin mga simpleng mga business owners, first of all, kailangan may proseso. Mm. Tapos, yung team, kailangan meron kaming team at team na ready gumamit, no? Pagkatapos, ang pinaka-importante is yung integration options na kapag nano-nosebleed na tayo, medyo mahirap na, kailangan na nating mag-call a friend, no? Pero ang ibig sabihin lang ng integration options is that yung ating choose na software ay dapat nakikipag-usap sa iba-ibang mga software din. Mm-mm. Sinasabi ni Yes. Miss Eloisa na pag isang click lang, meron ng ginagawa dun sa Google Drive at may ginagawa na kung saan-saan kasi nako-connect siya, no? Kung Nagko-connect. hindi, yon. Kung hindi, mahirap kasi ang ginagawa ng iba, kinakopy tapos pine-paste isa-isa, kinakopy, pine-paste isa-isa. Yes. Matakaw sa oras at prone to errors. Kaya Prone to yung error. yung integration napaka-importante. Lalo na ngayon na pwede nang nasa tabi lang si AI at pwede kang matuto kay AI at siya na yung paggawin mo ng some of the things that you need to do. Yes. Mm-mm. Doon na tayo papunta. So, dapat ready po tayo as No? business owners. Grabe, no? Yan. No, so marami na tayong mga questions, no? Pero mamaya babalikan natin 'yan. Ito muna, no? Sabi, how do you know na hindi na pwede itong mga ginagawa natin ngayon, no? Ano yung mga warning signs na kailangan na natin ng better systems? Halimbawa, gumagamit tayo ng this app or that app. Tapos parang hindi na pwede. Paano Mm-mm. natin malalaman na time na to move on? Maraming mga telltale signs na parang may mali. Una, um, pag nagkakamali yung mga team members mo. Ayan. Pag nagkakamali yung mga team members mo, huwag ka magalit. Kasi ang pinakahuling problema dyan is yung people problem. Ang unang problema dyan usually is, baka may problema sa process mo, may problema sa system mo, may problema sa management, baka hindi na train, di ba? So, pinakahuli ko na reason na, baka yung tao yung problema. Baka hindi siya fit for the role. That's the last in the list. Lagi kong tinitingnan, nagkamali. Ang first action ko is, hindi ka magagalit dun sa tao.
Aalamin mo bakit nagkamali yung tao mo, yung team member mo. Kasi mali yung process. Hmm. Wala kayong process. Hindi niya alam. Or kung meron mang process, hindi na train. Hmm. Or yung process mo pa iba-iba, it's not a replicable system. Diba? Hindi siya automated, mano-mano nagkamali. So maraming reason before you go to the last resort na, okay, that person is not a fit to the role if fire mo siya. That's the last resort. Actually, ang pinakaunang tingin, ako yung mali. That's my mistake. Kung nagkamali yung team member ko dahil ako yun. Either hindi ako nagbigay ng tamang process, hindi ko tinrain, hindi ko binigyan ng tamang sistema, ng platform to do it. Yeah, so lagi kong sinisisi yung sarili ko kasi it's my responsibility. Pag nag pag umaalis din yung mga tao mo, yan, may reason din yan. Kasi sa akin, people will stay as long as they believe in the leadership. Kahit mababa yung rate niyan, they will stay as long as they believe in the vision of the company. So pag umalis yung mga team members mo, baka may problema. May problema sa process, may problema sa leadership, sa management, 'di ba? May problema sa culture. So yun, maraming maraming telltale signs na how the way you're doing your business is not working. So usually sa mga tao yun, pag may nagkamali, pag may nagalit na client, syempre, I mean, ano na naman yun, self-explanatory, di ba? And if wala ka ng oras, hindi ka na nakakaligo, hindi ka na nakakasuklay, mali po. Ang dami mong ginagawa, hindi ka na natutulog. So, syempre, hindi ka kumikita. So, baka naman pupunta lang sa pag-fix ng errors yung expenses from fixing errors. Tapos, yung retention din ng client. Bumabalik ba yung client mo? May client ba nag-stay? Baka umalis din sila kasi it's not all the time that you have the privilege of feedback. Diba? Minsan, aalis na lang yung client, magdi-disengage in the middle of a contract because there's something wrong with the way you're doing things. So, those are just some of the signs. Marami po. Pero doon, basta yun lang talaga yung ano ko sa sarili ko na I always look for the root cause ng problema. And it's most of the time it's not the person. It's not your team member. It's your system and your process. Okay, thank you for that, no? Yun, kaya I'm so happy that you are saying the same thing that I usually say, no? Na kahit na anong mangyari sa negosyo, always point it back to me, to me. Mhm. Nagkamali ba ako ng pag-hire? Nagkamali ba ako na hindi ko na-train ng mabuti? Wala bang sistema? Hindi ko ba na i-explain ng mabuti? And hindi ko ba sila nabigyan ng tamang tools? No? Yes. Yan. Kaya pag nangyayari ang mga mistakes, no, I like it, I like what you have said, no? Yung mga pag marami ng mistakes, pati ikaw wala ka ng time maligo, tapos Mm-mm. affected na yung income, yung sales natin, at nawawala na yung mga clients. Teka muna, may problema. So I hope that no, for those who are watching us, if you are experiencing any of those, then it means that something is really wrong with what you're doing and you really need better systems. Yan. Kaya Yes. lang, Miss Eloisa, ito ang takot naman ng iba, no? Kasi experience ko din to. Nagpa-develop ka ng system. Tapos, napaka-rigid. Ay, hindi to pwede to. Hindi ito pwede sa system natin. Hindi pwedeng ganito yung internet. Masyadong naging rigid. Yes. At hindi na tayo, parang halos nakatali na tayo, hindi na tayo makagalaw. So, paano gagawin natin kapag meron tayong concern na ganyan? Yung system kasi, it should help. It should not restrict na parang hindi siya dapat maging blocker. It should be a catalyst dun sa operations. So, kung sino man yung mag-design ng system, the way I design my system talagang ang responsibility ko sa client, it has to work kahit wala na ako sa kanila. So, I always future-proof the system. Na parang kahit hindi na ako yung consultant ng client, it would still work. And that involves a lot of thinking. Titingnan mo lahat ng scenario. And also feedback. Kasi yung system po talaga, it's not always perfect. And you can't achieve a perfect system overnight. It's really a continuous process. Continuous improvement. And how do you get to the point na parang, okay, medyo talaga nasa optimal um, state na yung process natin.
So it's a never-ending process. Hindi enough na, oh, okay, nagbayad ako ng ano na mag-develop ng system and then that's it. No. It's your responsibility as well to make sure that you adopt para mag-a-adapt ka sa changes, sa Yes, improvement, and feedback ng team members mo kasi lalo ngayon maraming maraming advancements sa technology. right. So talagang hindi siya nag-e-end na okay na set up ko na and then we're done. No, you have to do continuous improvement Yeah. din. So yun po siya. I totally agree. And what I'm hearing from you is that dapat ang system ang nag-a-adapt sa negosyo. Hindi Yes, yung negosyo ang nag-a-adapt hindi. sa system Yes, dahil nire-restrict ni system yung business, no? correct. So yeah, thank you for Kaya that. kaya nga Uh, po doon papasok na dapat you have the right people to begin with before you even enforce a system. Kasi the yes. people will tell you, will provide you ng yung feedback na, masyado ng ano to, medyo nahirapan na ako, kailangan kong gawin yung ganito. Ang gusto ko lang naman is gawin yung trabaho ko, di ba? So, be very, kahit na sabihin mong ikaw yung boss, there's gold in the feedback from your team members kasi sila yung nasa front line. So, you have to be very receptive sa kanilang feedback. So, kahit na ano yan, hindi, na it's not always direct. Minsan, very indirect lang na sabihin, ito kasi ano mahirap kasi ito yung ganito. Hindi nila sasabihin sa'yo na, uy, ayos natin yung system. Minsan, parang indirect na yung feedback. So, you have to be very receptive mm, and yung empathy and you're putting yourself in their shoes. mm, So that's one of our core values talaga, empathy. Putting yourself in, the other person's shoes. Not just your clients, but also your team members. yeah. Para makuha mo yung feedback. Oh, and we Filipinos, we are not basta-basta mareklamo, 'di ba? Lalo Mhm. na sa boss, hindi Yes, tayo basta-basta magrereklamo. correct. Pero Mhm. nafe-feel mo yan na naiirata na sila, tapos yung makikita mo sa kanilang mga faces kung ano yung mga problema. Yeah, Mhm. so that means talagang ang system at saka ang tao kailangan mag-work talaga together. No, Yes po. that's what I'm seeing here. Okay, so all right. Anong simpleng system ngayon na any business owner like us na nanonood, anong pwedeng umpisahan namin na proseso para sa iyo? Na this week, ano yung pwede naming umpisahan para Mhm. magkaroon ng immediate difference, magkaroon ng immediate improvement sa aming negosyo para sa iyo? What do Ito you think? talaga, bukod sa click up na talagang yan ang sinasabi ko, kumuha na kayo ng click up. Ang talagang something that I use every day is my calendar. Yes, I'm a Google Calendar. consultant. So, yung time ko talaga, sabi ko sa mga team members ko, I treat my calendar as a Bible. The only way I can maximize my time, I only have 8 hours siguro na talagang productive. I need to spend it with high value, high impact, revenue generating activities. And the only way I can do that is talagang very efficient. So, kung titingnan nyo yung calendar ko, color-coded yan, naka-block down. Pati lunch ko at saka dinner naka-block. Kasi pag di ko po binlock, baka ma-book ng kliyente. Libutan. Ganun siya, oo. Talagang naka-block yan, pati yung time ko for my family naka-block. Kasi pag hindi ko siya ginawa, talagang nadidiskaril productivity ko. I usually put um, yung mahihirap na task sa umaga. Kasi fresh pa yung utak ko, hindi pa ako tuyo. So, pag nag-automation ako, nag-workshop ako with my team members na mga sa ClickUp setup, sa umaga yan, si setup namin sa umaga. So, talagang yun, matindihang brainstorming at talagang problem solving gagawin namin sa umaga. And then, I batch my task. So, for example, I don't do client calls on Mondays. Mondays are only meant for team member calls. Lahat ng department, imi-meet ko yan isa-isa and then we plan our week. So, ganun po kami ka-organized talaga. Pati pag magta-travel ako, naka-block pati yung travel time. So, we estimate na yung travel time from here to there. So, lahat like for example, just recently, na meron na kaming assistant, admin assistant who would block my calendar, who would manage my inbox. Medyo privileged po ako, pero that's the only way talaga na ma-maximize ko yung time ko. Kasi I could spend, sa totoo lang po, it took me 10 years when I started as like $3. I am now at the point in my life na kaya ko na mag-charge ng $100. So, hindi po talaga effective na i-spend ko yung 1 hour ko
na mag-check ng inbox. I Mm. could spend it with a client. So I can earn $800 in a day if I want to, kung organize ako. So hindi po ako nagrereklamo talaga pag nakita ko, ay puro pula yung calendar ko. Lord, hindi po ako magrereklamo. Ito po ay isang buwan na nasahod ng isang normal na magagawang Pilipino. Kaya talagang, Mami and kahit pagod, ngayon ko lang ulit na real na naranasan na ito, nasa Sydney kami, 8 hours kami sa office ng client. Sabi ko, ang hirap pala talaga. Ang hirap pala talaga na office space ka. Tapos, ito, at least dito sa Sydney, malamig. Maganda, malinis ang hangin. Masarap ang pagkain. Pero yung imagine mo, doon ko lang talaga na parang nare-realize na ang hirap. Nasa Maynila ka, pawis ka pa, mabaho pa yung paligid, pagod na pagod ka sa biyahe, Ako naglakad lang ako 10 minutes, 10 minutes from office to here. Pero pagod ako sobra. So I could only imagine yung mga, yung normal na workers na talagang binabiyahe, yung kabaan ng EDSA daily, my God. So, May pila sa haba ng ng sa MRT, gutom na, 'di ba? Wala nang pambili ng pagkain. Kaya nga talaga sinishare ko talaga yung story ko every time kasi I want to reach those people. Sorry, medyo emotional ako kasi nung nagpunta rin ako ng Dubai, na-realize ko, sabi ko, my God, ganito pala sa ibang bansa. Pag trabaho-trabaho talaga, para kang nasa bubble, Mm. na parang hindi mo na talaga maiisip yung pamilya mo sa Pilipinas kasi sobrang pagod na yung katawang lupa mo, yung utak mo. Ang laging mood mo lang is survival. So, hindi ko ma-imagine sa sarili ko na mag-abroad ako kasi meron akong 4 kids. So, doon ko nare-realize na parang, ay, ang hirap mag-OFW. Doon ko na parang naramdaman yung sakit nung nasa Dubai ako. Sorry, iyakin po talaga ako. Kasi yung na-imagine mo yung sakit saka yung hirap na pinagdadaanan ng mga tao na nasa ibang Yeah. bansa. In fact, kaya mong kumita sa Pilipinas ka lang. 'Di ba? May internet na. Mag-aral kayo, please. Mag-aral Oo. kayo. Huwag po kayong mag-scroll na mag-scroll. Kaya niyong aralin kahit ano. Tapos ang kagandahan pa nun, ang mga clients, they're they're clamoring. Parang ang hinahanap talaga nila mga Pinoy. Kasi Mm. ang Pinoy magaling magtrabaho, magaling mag-communicate. Ang work ethics talagang trabaho kung trabaho. Lalo na yung mga highly motivated na mga tao na talagang, di, ayoko nang mag-abroad. Gagawin ko lahat para ayoko nang mag-commute araw-araw. Talagang titiisin lahat. Yung sinasabi mo na hindi mareklamo. Kasi naranasan na yung hirap ng corporate na trabaho. Tapos may politics pa. Di ba Yes. nakaka-drain talaga. Kaya nyo na pong kumita sa bahay lang. Pero please, 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 when you get the opportunity, lagi kong sinasabi na whenever I go abroad, ang nandala ko yung bandera ng Pilipinas. Do your best work. Kasi sa akin talagang gagawin ko yung best ko kasi gusto kong ibandera yung Filipino talent. I Yes. represent para mas marami pang clients na mag-hire ng Filipino VAs, 'di ba? Mas marami pang opportunities yung dumating sa atin. So, please po, wag po kayong mang-ghost ng client, wag po kayong manloko, mang-scam. Yan kasi din yung iba na parang ayaw nilang magreklamo. Tapos bigla na lang mawawala. Wala. Yes. Yan ang lagi kong, kaya gusto ko sabihin, ito maraming nakikinig. Pag nahirapan kayo, pwede kayong mag-no. Pero you Mm. still you still be professional kay client. Actually, yung mga foreign clients, very direct sila sa feedback. Pero Yes. kasi sa atin, ayaw natin ng confrontation na parang we'd rather, parang feeling natin, pinoprotect natin yung relationship by being silent at titiisin kahit hindi okay na. Tapos yung mga client ka mo, sasabihin sa akin, ewan ko yung doon sa VA na yun, okay naman kami, bigla na lang nawala. Oo, ang daming ganyan. Ang daming ganyan. So, yung sinasabi ko sa client na that's where we come in as an agency na parang minsan kailangan talaga naming maturuan yung mga VA na, mag-communicate ka lang, sabihin mo lang na, ay, magbabakasyon po ako, ay, may patay po kasi. Pero kasi minsan nga may mga VAs din unfortunately na wala talagang integrity na parang gusto kasi nila mag 6 digits agad. So anong ginagawa? Apat na computer ang nakabukas. Oo. Niloloko yung client. Ako po talaga, hindi ko talaga ina-advise yun. Kasi ka- oo, it took me 10 years para mag-charge ng $100 an hour. Pero hindi po ako nag-moonlighting. Hindi po ako nagsabay-sabay ng client kasi hindi talaga kaya. You cannot serve two masters at the same time. And the only reason I became an expert is because
nag-focus ako sa isang client, talagang binigay ko yung best ko, inaral ko lahat, pasikot-sikot ng role. Binigay ko yung 100%. So I don't really recommend na kung gusto niyo mag six digits agad, hindi po talaga kaya. Become an expert. That's the role. That's the path. And then you can charge more. And there's no turning back. Wag po kayong, baka tumagos na tayo sa pader na hindi na natutulog para lang dun sa hype na, ay, six digits ako, pero what? Niloloko mo yung client, sabay-sabay yung client. So, ayun po. Ang dami kong na-share. Sorry, medyo ano ko Pero alam mo, emotional. Eloisa, eto yung kasi naririnig ko, tama yung sinasabi mo na hype. Maraming nagsasabi, nagtuturo na, Mm, oh, nagsi-six digit ako, six digit ako, ginaganon nila, pinapakita nila. Kaya lahat naman parang nauuto rin na magsi-six digit. Pero isipin na lang natin, kung nagsi-six digit sila, bakit sila nagtuturo? mm, Di ba? So, yun lang kasimple. Ibig sabihin, kaya nga sila nagtuturo dahil gusto nilang magka six digits. pagka Totoo six ba yan? Di ba? So, yun. Yun yung Ako point. wala nang time. Talagang ini-insert ko na lang yung pagtotoo. Walang Lagi ako time. yung wala na po akong time, lalo na ngayon. Pero kasi the reason that I want to create courses and share is gusto ko rin ma-achieve yun yung achieve ko kasi nagawa ko eh. Tama. Ko siya Tama. eh. Oo. So like in your case naman, you have something to show. Kaya kailangan maging sensitive lang talaga sila. Titingnan talaga, mag-check talaga sila. Hindi lahat ng mga nagsasabi na six digit ay Mm. papatulan nila, 'di ba? So 'yon, no? So eto, we're talking about going digital, no? So ano para sa mga Pinoy ngayon na gustong magtrabaho online kasi may mga nanonood din na gustong maging mag-work online, no? Anong mga digital skills ang kailangan nila nang pinaka-importante na dapat nilang pag-aralan? Kasi yung iba sabi, email marketing, yung iba magsusulat ng ebook, kung ano-ano yung mga binebenta ng mga tao sa labas. Pero Yes. para iyo, ano dapat ang umpisahan nila? Okay. Ito para sa mga katulad ko na produkto ng call center. Nag-call center din po ako, pero siguro 6 months lang. So, and I think nakatulong siya sa akin kasi sa communication. Although marunong naman na mag-English, pero kasi nung nag-call center, mas nagkaroon ako ng confidence magsalita. When I started, sabi ko nga, online English teaching, you can start from there. Very easy magtuturo ka sa mga bata. So, it's not for everybody, ha? So, doon ako nag-start. And then I started developing skills like email management kasi nagkaroon ako ng VA na Australian, so sumasagot sa email. And lucky for you, mas madali na ngayon ha, kasi may AI na eh. Pwede ka Mhm. na magtanong sa AI, "Ay, paano ko ba re-replyan tong email na to? Pwede ba gawin mong professional friendly yung to?" Ganun, ipa-plug in mo na lang. So, napakadali na nung time na ngayon para to do the work. Talagang sipag na lang ang kulang. Now, in terms of alin ba yung aaralin nyo, I think dito papasok talaga na dapat kilala nyo rin yung sarili nyo. Ano ba yung strength nyo? Saan ba kayo nag enjoy? Baka naman gusto mo na nag-aral ka ng social media marketing, eh hindi mo na, colorblind ka na naman, hindi ka naman mag-design. Parang ang hirap naman yun. Sa akin po, what worked for me, so, dun sa mga gustong i-follow yung path ko, ako po kasi ay very organized na tao. Kung ikaw yung tipo ng tao na ikaw yung go-to pag may reunion, ikaw mag-organize, yan. So, ibig sabihin, ikaw ay a very organized na tao. Tapos, medyo OC ka din. Gusto mo parang pare-pareho yung kulay, ganyan, maayos yung salansan ng mga bagay-bagay. So, organized ka. Pangalawa, ah, kunwari, pag may bago kong gadget, kahit yung Nokia 3310, kukutingin ko lahat yun ng settings kasi gusto kong malaman, anong ginagawa pag kinlik mo to, pag inano mo to, mababago yung font, gano'n. So, makunting-ting po ako. And one of my strengths is problem solving. Iba-iba kasi tayo ng strength. So, it's not gonna, really, hindi talaga sabihin na parang, susundan ko tong, ano, na, coach na to kasi, or yung influencer na to, or yung business owner to. It's really different. It's really different for everyone. So, knowing yourself is the key. Saan ka nag enjoy, saan ka magaling, yun yung i-pursue mo. Wag mong sundan lang lahat kung sino yung nakikita mo sa social media. So it has to fit in your personality, your strengths and your skills. So yun yung nag-work sa akin kasi problem solver ako. And then mahilig ako sa maayos yung process, maayos yung steps, ganun. So kung kayo ay parang type A ang tawag namin doon, ayan, pwede kayong maging admin assistant. Kasi ang mga admin assistant yan ang nag-organize ng buhay ng mga business owners.
Kung kayo naman ay creative in nature, magaling kayo mag-drawing, magkulay, doon kayo pwedeng pumasok sa marketing. Just so you know na opposite end of spectrum minsan yung creativity and pagiging organized. So meron mga minsan na mga unicorn na creative din sila, magaling silang mag-design, pero very organized. So, iyon po. You have to know kung nasaan ka ba ng spectrum. Mas creative ka ba? Are you more of like the organized person? O pwede ka mag-consultant. Dito, pwede ka maging creative director or creative or marketing strategist. So, ganun. It really depends on your personality din. So, i-customize mo. Yan, no? So, walang one size fits all. In other words, no? Hindi lahat ng trabaho ay para sa atin. Actually, magpa-plug ako, Miss Eloisa. Meron tayong libro na Discover Your Business Calling. Paki-post lang yung link, no? Discover Your Business Calling. That's where I teach people. Pwede nilang basahin yung libro and may mga exercises doon to find out ano ba talaga ang mas okay sa kanila. So hindi lang yan sa business but even for freelancers kasi marami akong kilalang freelancers na kung ano-anong course ang pinapatulan and at the end wala rin silang area na nagiging expert in. Kasi hindi nila kilala yung sarili nila. Tama yung sinabi mo, Miss Eloisa. Kilalanin yung sarili mo because very natural, very easy for you kung yun yung talagang strength mo. 'Di ba? Otherwise, nako, sasakit ang ulo mo sa paggawa-gawa ng systems. Pero for us business owners, since importante talaga yung systems, kung hindi talaga natin strength at masyado tayong creative, meron naman tayong, yung iba may mga life partners or business partners, 'di ba? Usually naman opposites attract, no? Marami akong clients na mag-asawa, couplepreneurs, kung very logical yung isa very creative. Kaya nga sila nag-a-attract eh. So, Yes. yun. And you can respect each other kasi kung ano yung galing nito, hindi mo galing pero may iba kang galing. No, Yes. nobody is better than the other one. Kung wala naman, because you are single, then what you can do is you can hire somebody. Di ba? Ang hi-hire mo, hindi tulad yung one of the biggest mistakes is to hire somebody like you. What you need is somebody who is not like you para magko-complement kayo sa isa't isa.